Sa kabilang dako, may patunay raw si Batangas Governor Vilma Recto Santos o Santos Recto na nakapagbigay nga siya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa COMELEC. Mula sa Batangas, kakatutukuan si Salima Refran. Salima? May kinagulat nga ni Batangas Governor Vilma Santos Recto ang pagkakasali o pagkakasama ng kanyang pangalan sa listahan ng COMELEC ng mga opisyal na hindi nga raw nag-comply sa filing ng Statements of Contributions and Expenditures. Sabi pa nga ng gobernadora ay maaga nga siyang nag-file nito. Ang hindi pa raw niya maintindihan sa ngayon ay bakit pinagbawalan ng COMELEC yung pagpirma ng mga kinatawan ng partido para sa kanilang mga kandidato. Isang masayang Governor Vilma Santos Recto ang dumalo sa Provincial Multi-Disaster Preparedness Drill sa bayan ng Balite, Batangas. Sa kabilayan ng pagkakasama niya sa nilabas sa listahan ng COMELEC ng mga halal na opisyal na hindi raw nag-comply sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ikinagulat daw niya ang balita nang mapanood sa telebisyon ang anunsyo ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Kung isa sa mga major na issue ay yung hindi nag-comply o hindi nag-file ng SOSE, palagay ko hindi naman on my case. Not in my case because I filed my SOSE at in fact I have my certificate of compliance June 6. Mas nauna pa sa deadline. Pinakita sa amin ng kampo ni Recto ang kanyang certificate of compliance at SOSE. Si Provincial Election Officer ng Batangas na si Attorney Gloria Ramos Petalio ang nag-issue ng certificate of compliance. Wala siya sa kanyang opisina dahil napasugod sa Maynila para alamin ang problema. Sa telepono, sinabi ni Petalio na hindi raw non-filing ng SOSE ang problema, kundi ang hindi paglagda ni Recto sa kanyang SOSE. Sa SOSE ni Recto, makikitang 3.7 million ang total expenditure sa kampanya. Pasok sa limitasyon ayon sa batas. Wala siyang contributors. Kalakip din ang kopya ng mga resibo ng mga pinagkagastusan niya noong kampanya. Pero makikitang pirmado ito ni Francisco Lardizabal, ang treasurer ng Liberal Party sa Batangas. Ang pinagtataka ni Recto, maging ng COMELEC officer na si Attorney Petalio, dati naman daw ay pinapayagan ng COMELEC na kinatawan ng partido ang pumipirma sa SOSE. Kasi nung araw wala namang problema yun. Authorize yun ng partido na po pwede yung inauthorize nila ang nakapirma doon. Bukas na bukas daw, magre-refile sila ng SOSE. If they're looking for my signature, I don't think we'll have a problem. Kahit ngayon, papuntahin ko kung pirmahan ko, you know. Ang mga kababayan naman ni Governor V, hindi pabor na pababain sa pwestong kanilang gobernadora dahil lamang sa isang papel. Ay, bakit ako pabababay? Hindi daw sumunod sa regulation ng COMELEC. Mali yun. Para sa akin, anak. Sa gandang ina ay pinatutupad. Ay bakit naman nila gaganunin ng tao? Mali yun. Hindi ako pabor na pababay. Kung kinakailangan, patapos ang term. Ay, hindi po kami papayag. Dahil marami naman po din siya nagawa sa bayan ng Balete. Mike, walang hinanakit itong si Governor V sa COMELEC at naniniwala siyang hindi raw siya ginigipit ng komisyon. Gayunman, sanang araw ay sinabihan daw siya ng maaga kung may nakitang problema sa kanyang SOSE. Samantala, ayon naman ang patulan ni Governor V ang mga usap-usapan na dahil daw ito sa kanyang mga balak sa taong 2016. Bagay na paulit-ulit na daw niyang sinagot na wala pa raw sa mga plano niya ngayon. At yan muna ang latest mula nga dito sa Batangas. Mike? Maraming salamat, Salima Refran.